Hello guys, it's me Ira and welcome back to my channel. Ayan, for today's video, pag-uusapan natin ang salitang utang. Ano-ano nga ba yung mga pinapautang or inuutang? I have these lucid dreams where I can't move I'm lost in the way you. Pero bago tayo magsimula, kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please subscribe to my channel and pindutin nyo na rin po yung bell dyan sa baba para po ma-notify kayo kapag nag-upload po ako ng mga videos. Pagdating sa utang o credit, ano ba yung naiisip nyo? Parang parang negative. Pero alam nyo ba na, para sa akin, ang salitang credit o utang ay hindi naman masama. Depende kasi yan kung saan mo gagamitin at kung ano ay yung paggagamitan. Nagiging hindi maganda lang yung salitang utang kapag yung inutang mo ay gagawin mo lang o magbibili ka lang ng mga luho mo o mga hindi mo naman ganun ka-importante yung mga bagay. Pero yung utang mo kapag ginamit mo sa matama, sample yung gagamitin mo siya sa pagninegosyo, sa pagbili ng property o kung ano man, ay hindi naman masama. Kasi nakadepende lang yung kung ano at kung anong paraan mo siya gagamitin. So, dun lang yung nakadepende. Negative yung utang kapag ginawa mong luho. Positive yung utang kapag ginamit mo siyang puhunan sa negosyo o kung ano man yung bagay na gusto mong makuha na investment mo. And let's start. Ang topic natin ngayon, ano-ano ba yung mga bagay na inuutang, na madalas inuutang o pinapautang? Unang-una dyan guys, syempre yung pera. Bakit pera? Kasi ito yung pinakamahalagang bagay na dapat ay meron tayo. Bakit? Kasi ito lang naman yung ginagamit natin na waste para magkaroon tayo ng mga bagay na kung hindi man pangangailangan natin ay mga gusto nating makuha. So, syempre, bago mo makuha, meron tayong primary needs, yung tatlo na yon. Ano nga ba yon? Pagkain, tirahan, damit. So, bago mo yun makuha, ang pinakakailangan mo talaga is pera. So, sa pera, syempre, bago ka magkaroon ng pagkain, kailangan mong bumili. So, lahat kasi, lalo na dito sa Maynila, lahat ng bagay, lahat ng pagkain, ay binibili na. Kasi wala naman dito, lalo na dito sa Maynila. Or mga city, mga ganun. Wala nang taniman. Kaya, kailangan talaga. Or, no choice tayo, kailangan nating bumili. Kahit mga simpleng kamuting kahoy, tapos talbos ng kamote, talbos ng sili, binibili natin. So, napaka-importante yung pera. Naman pagdating naman sa damit, pagdating dito sa Manila, syempre, maraming events, maraming puntahan. Yung mga damit ay medyo mga mamahalin, yung ganun. Pero sa probinsya, ayun, mga pambahay lang madalas halos. Parehas natin kailangan yung pera sa pagbili, kaso nga lang, mas malaki yung expenses pag nandito ka sa syudad. So, pagdating naman sa bahay, dito syempre sa Manila, kung wala ka man sariling bahay, nangungupahan ka, so kailangan pa rin yung pera. Pag nasa probinsya ka naman, less expenses kasi kung meron kayo sakali man na lupain, meron kayong mga bamboo, kasi sa probinsya kasi, yung mga bahay doon is madalas, yung nagsisimula pa lang na magpamilya, kawayan, anahaw, kung tawagin sa amin, di ko lang alam dito sa Maynila kung ang tawag doon, yung nipa o kugon, tapos marami pang iba. So dito sa Maynila, kung hindi ka man naupa, magpapagawa ka ng bahay, ang laki ng halaga ng magagastos. So ayun, importante talaga, bago mo makuha yung lahat ng tatlong pangangailangan mo na yon, 3 primary needs kumbaga, ay napaka-importante yung pera. Kung bakit nangungutang yung tao, kasi minsan nasi-short sa mga pangangailangan, lalo na sa mga primary needs natin. So, ayun, kulang yung sinasahod or kulang yung kinikita, kaya ang tao ay nagkakaroon ng utang. O kaya naman ay napipilitan silang mangutang. Isa pa kung bakit nangungutang yung madalas yung ibang tao o
nangungutang tayo. Yung iba kasi, meron ng mga college na estudyante. So, ayun, malaki kasi yung mga tuition sa mga school, lalo na pag private or mamahaling school, yung mga magandang kalidad ng edukasyon ang meron sila. Masabi mo na mga 30, 40, 50,000 yung kanilang tuition fee. Kaya, yung iba, nasi-short pagdating sa tuition na kaya no choice sila ang naging takbuhan nila ay pag-uutang. At ito din, madalas din itong inuutang, lalo na sa ngayon. Maliban sa pera, ito yung madalas na inuutang. Ano yun? Mga appliances. Appliances sa bahay. So, ayun, kaya kung mapapansin nyo, sa may mga store o establishment na nag-o-offer sila ng utang ng appliances. Tulad ng, dito sa San Pedro, meron ditong, dito? Imperial lang pangalan. So, nagpapautang sila ng mga appliances. So, ayun, isa yun sa mga pinapautang na madalas kasi isa yun sa mga kailangan din ng tao na madalas din namamahalan yung mga mamayan sa mga bilihin, appliances, hindi nila kayang mag-cash. Kaya, ang ginagawa na lang ay mag-utang ng appliances kasi medyo magaan yung terms pagdating sa pagbabayad. Kasi although yung cash kasi biglang pera, kunwari sabihin natin na ref 15,000 to 20,000. Pero pag inutang mo kasi yon, papatak lang ang monthly, kunwari 1,000 o 1,500, ganun lang. Kaya mas prepared nila yung pag-utang na lang kaysa sa bilhin ng cash. Kasi lalo na kung yung mga tao ay may iba pang nagkakagasusan at binabayaran. Kahit nga ako, nangutang din ako ng ibang appliances tulad nung yung TV. Worth 25,000 kasi siya. So ngayon, pag in-installment ko siya, papatak lang siya ng 26,000 plus. So, 1,000 plus lang yung tubo. Good for 1 year ko na siyang babayaran. So, mas magaan bayaran. Kasi, tulad ko na may negosyo, yung pera na yun na imbis i-cash ko doon sa pagbili ng gusto kong gamit sa bahay, ay magagamit ko pa sa tindahan ko na maaari pang mas malaki yung kikitain ko kaysa doon sa itutubo ko doon sa pagkuha ng installment na appliances. Yun nga lang guys, sa pagkuha ng mga appliances o gamit sa bahay, kung ano man yan, ang una nyo muna i-check syempre yung kung magkano yung interest. Kasi minsan, baka hindi nyo napapansin, yung sa cash, sobrang baba pala. Tapos sa installment, sobrang taas yung tubo. So ako kasi, ang sinecheck ko dyan lagi, yung kung magkano magiging interest. 6 months lang, tapos tubo na 3,000, ang laki nun. So doon ka na lang sa kumari 12 months, pero ang interest nun 4,000. Ang laki. So, kumari 3 months lang kunin mo, baka 500 o 1,000 lang yung interest. Much better, kung kaya mo naman. So, nasa iyo, yun, nakadepende kung ano yung gusto mo at kung magkano yung kaya mong bayaran sa monthly basis na. Ang pangatlo natin ay yung mga accessories o alahas o mga gold items. So, bakit ito inuutang ng tao o madalas din inuutang? Sa mga nakakaluwag-luwag naman ng budget, ito yung mga kanilang binibili o iniipon kasi napakadali nitong maging pera. So, ito yung luho na madali mo lang siyang mabawi o hindi ba siya kasi tumataas naman yung value. Ang kinagandahan dito, hindi mo mababa yung kanyang halaga o value. Kasi tumataas pa nga lalo eh. So, hindi tulad ng sample natin, yung cellphone. Pag binili mo siya kayo ng 7,000, after mo siyang magamit ng 1 month or 2 months, o sabihin pa natin 1 week, once na nagamit mo na yan, hindi mo na mabebenta ng 7,000. 6,000 baka pwede pa, pero di na rin gaano kasi pag sinabi natin second hand, iba na yung dating, saka bumababa na yung yung value niya kasi ginamit na. Ang kinaganda dito sa alahas, kahit gamitin mo man siya, nakabase kasi yung bentahan niya sa kung ilang gramo yung alahas. So, hindi siya bababa. Lalo na ngayon, tumaas kasi yung dati kasi magkano lang naman yung alahas ng bentahan. So, 2,600
to 2.8 yung bentahan ng 18 grams. Ay 18K. So, yun yung per grams niya. Eh ngayon, ang laki na ng bentahan kasi tumaas ng 300 plus yung yung per gram niya. So, baka ang bentahan na ngayon is 3.1 or 2.92 pataas, ganun. So, hanggang mga 3.1, pwede ganun. So, hindi ibig sabihin, hindi mababa yung kanyang halaga. Hindi tulad ng ibang mga luho natin na nababa yung halaga niya pag matagal nang nagamit. So, ayun po yung dahilan. Kaya, isa rin to sa mga madalas na inuutang o pinapautang. Kasi, para sa akin, luho siya, pero, napapakinabangan ko siya kapag may pagkakataon na kailangan ko ng pera, hindi ko na kailangan mangutang pa sa ibang tao ng cash or kung kanino pa lumapit para lang magkaroon ng pera. So, itong luho na to ay pagkakaperahan. Kasi mabilis lang siya, dahil mo lang siya sa phone siya, pera na agad. So, ganun lang kasimple. Magkano lang din naman yung interest sa loob ng isang buwan kapag nagsangla ka ng alas. For example, madalas kasi sa mga pawn shop, ang interest lang is 2% o kaya 3%. So, mataas na dyan minsan yung 3.5%. Or, although meron namang mga pawn shop pa na may 0.4 yung 4% yung interest. So, easy money kapag yung meron kang alahas na isasangla. Yung pang-apat naman, mga cellphone. Kasi, mga cellphone installment na cellphone. So, mapapansin nyo, merong mga company ba tawag dyan? Hindi ko alam kung, merong mga nag-negosyo ng pautang tulad ko. Pero ako, small time pa lang ako nagpapautang ng mga cellphone. So, sa ngayon, mga 320 na siguro yung napautang kong cellphone. Pero kung mapapansin nyo, si Home Credit, sample natin si Home Credit, nagpapautang siya ng mga cellphone. Ina-approve niya yung mga nangungutang na walang credit card, walang pambili. So, kailangan mo lang doon ng mapa-approve ka. Magdala ka lang ng mga valid ID. So, ayun, saka payslip. Kung mapapansin nyo, ginawa niyang negosyo ni Home Credit yun kasi ang laki ang laki ng porsyento na ang tao ay mangungutang dahil yung cellphone, isa na sa bawat isang tao may isang cellphone eh. Bibihira na lang yung wala. Lalo na yung mga nagtatrabaho na. Talagang hindi mawawala ng cellphone. Mga isa niya, mga bata pa lang, may cellphone na eh. Ilang taon lang. Nung kabataan ko, nagkaroon ako cellphone, high school na. Ngayon, mga grade 1 kinder, meron na silang mga cellphone. So, naisip siguro na yung credit na maganda magpautang ng mga ganong item. So, ginawa niyang negosyo yun na madamihan talaga at malakihan. So, ayun, tulad ko sabi ko nga kanina, ninegosyo ko rin yun. Maganda rin naman yung kita. Kaso nga lang, hindi natin maiiwasan na mayroong mga palpak na sa pagbabayad. Kung hindi ba nakakabayad ng tama, ay talagang hindi na nagbabayad. So, next time, pag-uusapan natin yung mga, anong klase mga tao mangutang. O ano bang klase yon. Pati iba naman klase ng mangutang. So, yun yung next topic natin sa sunod. So, ngayon, ayun muna yung ating naging topic, yung mga bagay na inuutang. Ang panglima natin ay ang mga sasakyan. Tulad ng sample na lang motor, mga kotse, van. Pero doon lang tayo sa mas mababa, yung motor. Usapan natin yan. Mapapansin nyo, yung mga ng motor, bentahan, bilihan. Mas marami yung sales nila pagdating sa installment. Kasi bibira naman yung mag-cash niyan eh. Siguro wala pang 1% yung magka-cash ng mga sasakyan o motor. Kahit anumang sasakyan. Kasi, mababa yung hulog per month. Saka, ito rin yung madalas, yung iba, ginagamit nila para mas madali yung kanilang pagpunta sa trabaho. Yung iba naman, ginagamit nila sa paghahanap buhay. So, ayun, mapapansin nyo sa kalsada, puro na motor. Kaya, isa yung pag-utang o pangungutang ng motor sa top na pinapautang.
So, ayun. Kasi, ano na, sa traffic ngayon, sa haba ng traffic, kung magtatrabaho ka sa malayo, mas ano na talaga, mas madali na kung mayroon kang sariling motor o sasakyan. Pero yung motor talaga yung pinakamadali kasi kakasingit ka kung saan saan. So, ayun. Thank you for watching guys sa aking video na to. Sana subscribe nyo po ako at hit nyo na rin po yung notification bell para ma-update kayo kapag na-upload po ako ng panibagong videos. Next topic ko po yung iba't ibang klase ng mangungutang. So, next topic po yan. So, thank you for watching po.